Hello, hello. Kumusta na kayo guys? Matagal na akong guys hindi nakagawa ng mga reaction video ko about sa mga updates sa pharmacies na sa lahat ng kanyang mga activities. So ngayon is parang ginanahan ako na mag-reaction video. Magla-live sana ako ngayon guys kaso lang ang gusto kong mag-reaction video. I-reaction video natin guys ngayon is Friday ngayon. So yung oras natin is 11 o'clock na. So natapos yung work natin is 10:20. And of course, nag-shower, lahat na. Then, ayan, nandito na tayo sa ating bed guys. Ganito yung buhay namin mga OFW dito guys. So, taka na sa ating topic ngayon. So number 1 na topic natin guys is si Strong Mom Vlog. Number 1, bashes ni Kisna. Number 2 is si Okloy. Ginamit pa naman si Okloy yung palayaw ni Kisna dun sa YouTube. So yun yung isang dalawa na nakita ko guys na palagi nagko-comment. Nandun palagi yung negative thoughts, negative comment na palaging andun na nakakasira ng layo ni Kisna. Na kung saan minsan siya yung dahilan kung bakit andun na instead na nai-stress si Kisna. Siya yung dahilan kung minsan di ba nagagalit yung bata dahil ngayon sa kanya nababasa. So ikaw, ate, kasi tinignan ko yung YouTube mo, so may edad ka na, Strong Mom Vlog, hindi nakakaayon sa iyong pangalan, sa iyong pag-uugali kasi nga, napaka-negative mo. Oh, yes, kung may sasabihin man si Kisna na negative about sa kanyang live, is nagkukwento lang siya, yun ako ulit-ulit kong sinasabi na, pag once na live kasi is, papasok yung time, yung moments na magkukwento ka, kung ano yung itatopic mo. Ikaw siguro, syempre, may YouTube ka naman. Kung naka-live ka, is alam mo ano yung center of the topic, kung ano yung ito-topic mo. Halimbawa, yung sinabi nga niya na galing siya sa abong, bakit may masama ba doon? Galing siya, hindi mo pa kasi tinapos yung sinasabi ng bata, hindi mo nakita kung ano nga ba yun. So, doon sa upload niya is, doon nga mayroon activities doon sa Damilag, na doon saan malapit sa kanilang bahay, na mayroon parang nearby ba yun yung sabong. So, yun nga sinabi niya doon sa live niya na hindi naman siya gumagamit ng pera, hindi naman siya, wala naman siyang bisyo ng pagsasabong, andun lang siya nanonood. Bakit nung time mo ba ate, is hindi mo ba naranasan? Ako nga dati nung mga kabataan ko, is nanonood din ako ng mga ganun kasi yung mga kuya ko, kasi maganda kasi pag sumusunod ka dun sa mga kuya mo kasi pag nanalo na yung manu, may manghingi ka ng pambili mo ng ice cream. So, ibig sabihin, is nanood lamang si Kisna ng time na yun. So, binigyan mo kaagad ng meaning na sabongera ka na siya. Bakit yun yung sinasabi mo na wala ka ng pera, may nagkasabong ka naman. So, binigyan mo na kaagad ng meaning. Nung time ulit na nag-live si Kisna, andun ka ulit na kung anong pinagsasabi mo na nanghingi si Kisna, binigyan mo agad ng kahulugan yung pagkikwento niya, about sa ganito ganyan. Binigyan mo ulit na kahulugan yung kanyang pagkikwento. Sinabihan mo agad na nanghingi siya ng pera na kung ano-ano pinagsasabi mo, ate, Strong Mom Vlog. May edad na po kayo. Dapat kayo yung isang dahilan o yung mag-advise kay Kisna ng yung bang yung in a nice way ba, hindi yung ganyan kung ano-ano pinagsasabi mo sa bata na negative. Tapos yung isa na yung inayaw yung ayaw ko na sinabi mo kay Kisna, yung kumulit kung hindi dahil kay Sir Paul, hindi siya nakapagbabahay. Ikaw ang tanda-tanda mo na pero wala kang utak. Yun yung palagi ko sinasabi sa'yo ha, ipamukha ko sa'yo ha. Hindi si Kisna yung naghanap kay Sir Paul ha. Si Sir Paul yung nakablog kay Kisna, sila yung lumapit sa kanya, hindi niya sinabi na, oy, tulungan niyo ako, i-vlog niyo ako, baka tutulungan niyo ako, at magkakaroon ako ng YouTube channel. Hindi naman siya. Palagi kong ulit-ulit na sinabi ko sa'yo, isasampal ko nga yan sa makitin mong utak. Isaksak ko nga yung sa utak mo kasi wala kang utak. Tumatanda ka na pero paok na yung utak mo. Sorry ate ha kasi, hindi ka karapat dapat may respeto kasi may edad ka, kaso lang, wala kang respeto. Oo, wala kang respeto. Kung ayaw mo dun sa bata, huwag kang manood, huwag mo na siyang isupport kasi hindi ka kawalan sa team ni Kisna. Kung hindi ka supporters, mas mainam na lang na lumayas ka dyan kay Kisna, huwag ka nang manood para hindi ka ma-stress. Andun ka palagi na nakapantay, ang kapal-kapal ng mukha mo, na kung ano lang yung sabihin ni Kisna, binabantayan mo para lang may masabi ka dyan sa comment section. Alam mo, isa kang hangal. Ang tanda-tanda mo pa, ang tanda-tanda mo na kaso lang, yung utak mo napaka-iksi. Hindi siya malawak. You are not a strong mom. You are the destroyer mom vlog. You are the destroyer, not, you are weak. You are not a strong mom. You are weak mom, okay? Kaya, palitan mo yung pangalan mo sa YouTube kasi hindi magkatugma sa pag-uugali mo. You are a weak weak mom ka. Okay? Kasi, kung strong mom ka, may capabilities ka to extend your mind. Extend your mind. Extend at umunawa sa isang tao kasi hindi lahat ng nakikita mo at kung ano man yung nasasabi ng tao sa live, wala kang karapatan humusga sa pagkatao ng tao. Kung supporters ka man, na totoo yung intention mo sa pagiging supporters mo, kung constructive criticism yung sinasabi mo, pero lumalamas dyan sa comment section mo is not a constructive criticism, that is a basher ka. Oo, so totoo lang. Hindi kung constructive criticism, sasabihin mo sana ng nice way. Hindi yung ganyan, pagsabihin mo sana. Kung constructive criticism yung maganda yung sabihin, ay anak Kisna, dapat hindi ka nagpupunta ng mga sabong, ganito ganyan, huwag kang kasi ganito ganyan, dapat yung ganun. Dapat isa ka, good example, but no, you are not a good example because you are not using your mind for sharing your thoughts in the comment section, especially sa live. Dapat andun ka na nag-advise because you are thunders na, matanda ka na. Oo, matanda ka na. Huwag mo masyadong yung sarili mo na akala mo napakataas mo na kasi may YouTube channel ka. No. Sa totoo lang, kung ganyan yung mindset mo sa pag-YouTube mo, ito yung tandaan mo, ha. Hindi ka talaga mag-umaangat sa buhay. Lalong-lalo na punong-puno ka ng galit kung ano-ano yung pinagsabi mo kay Kisna, kung ano-ano yung mga negative na pinagsabi mo dun sa bata. Then, yun, isa din itong si Okloy na ginamit mo pa yung pangalan ni Kisna. Nakita ko yung comment mo ha, nakikicomment ka din, nakikisang-ayon ka kay Weak Mom Vlog. Ayaw kong sabihin na strong mom ka kasi ngayon ang ipapangalan ko sa'yo is Weak Mom Vlog. Hindi ka strong, okay? You are a weak mom vlog. Kasi you are destroying any human dyan sa comment section kung ano nang pinagsasabi mo na hindi maayos.
nag-destroy ka ng image ng tao para siraan. So, ayan, yung palagi mong paulit-ulit na sinasabi mo na kung wala si Sir Paul, hindi nagkabahay si Kisna. Hoy, saan ka kumuha ng apong mo na magsalita ng ganyan kay Kisna? Tandaan mo ha, yung palagi kong sinasabi, hindi si Kisna yung lumapit kay lang niya para i-vlog siya. Yun, kung nanood ka sa umpisa, alam mo kung anong dahilan. Then, hindi naman pinilit ni Kisna para i-vlog siya. Tandaan mo yan, sila yung lumapit sa kanya. Kung dumating man yung point na nagka-YouTube si Kisna, is deserve niya. Alam mo ba kung bakit? Gumawa siya ng teleserye doon ha, gumawa siya ng teleserye doon kay lang niya. So deserve naman ni Kisna na magka-YouTube, kaya wala kang karapatan na sabihan siya ng ganyan. Okay? Wala kang karapatan sabihin si Kisna ng ganyan na kung hindi kay Sir Paul is wala siyang bahay. Ate, sabihin ko sa iyo ha, yung pagmumukha mo na ang tanda-tanda mo na kaya wala kang pagkatandaan, itatak mo dito sa kote mo ha. Nagsipag si Kisna na mag-vlog. Nagsipag si Kisna na mag-vlog sa kanyang vlog para magkapera. Ayun, siya yung wala siyang, kita mo, umalis siya doon sa bibiting na wala siyang, hindi siya nakadikit sa anumang tao. So unti-unti na siya nag-vlog sa kanyang sarili at nagkaipon. Ayan, nag-umpisa na nagkabahay. Parang yung expression ng ano, yung pagko-comment mo is parang inggit na inggit ka kay Kisna. Bakit? Dahil may YouTube ka na matagal na pero hindi katulad ko na hindi tumataas yung subscriber mo. Kung ganyan yung mindset mo, te, tiwala ka sa sarili mo, hindi ka aangat sa buhay. Hindi ka aangat sa pag-YouTube mo kung ganyan yung attitude mo. Number 1, bashers ka sa community ng may community. Umalis ka dyan sa team ni Kisna, sa supporter ni Kisna. Kung hindi ka supporters, umalis ka na lang. Yan yung masasabi ko sa'yo. Kasi hindi ka totoong supporters. Andun ka lang naka-spy para may masabi lang ang kapal ng mukha mo. Para andun ka palagi na nag-comment kung ano-anong mga negatism ang iyong pinagsasabi. Okay? Yun lang ang masasabi ko sa'yo. Siguro naman may anak kasi hote. Kung iniisip mo na hindi ba balik sa'yo yung mga pinagsasabihin mo kay Kisna. Alam ko parang marami kang mga YouTube channel kasi may mga bastos na pumapasok minsan dun sa comment section ni Kisna. Baka ikaw yun, iisang tao ka lang. Kasi nakikita ko sa'yo, inggit na inggit na inggit na inggit ka kay Kisna. Ang masabi ko lang sa'yo, gumawa ka ng mabuti. Gumawa ka ng mabuti sa buhay mo para makapagpatayo ka din ng ganun gaganda ng bahay ni Kisna kung naiingit ka sa kanya. Okay? God bless sa buhay mo ate. Sana mapakinggan mo itong reaction video ko sa'yo, Week Mom Vlog. Sana makikita mo ito, mapapanood mo. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang buhay and no one be judged. Hindi ka karapat dapat na musga ng pagkatao ng isang tao. Sana papanood mo o nasasabi ng nagla-live o whatever dyan sa ano, lalong-lalo na si Kisna. Kasi wala kang karapatan. Kung meron man siyang bisyo, kung saan man niya ipupunta yung pera niya, wala ka nang pakialam doon. Kasi pinaghirapan niya yun. Kung may nakikita ka man na ganyan-ganyan kay Kisna, wala kang karapatan kasi ikaw lang inanood sa kanya. Kung ayaw mo sa kanya, yun yung sinasabi ko. Kung ayaw mo kay Kisna, huwag mo siyang panuorin. Huwag mo siyang panuorin, lumayas ka. Okay? Yun lang yung masasabi ko sa iyo. Maraming salamat sa panonood sa akin. So, yan, nakikita natin, set aside na natin yung bashes na yan na si Week Mom Vlog. So, tara na sa update sa kanyang bahay guys. So, napakaganda na yung bahay niya guys. Malapit na matapos talaga. Malapit na guys. Kunting-kunti na lang. Napakaganda at napaka-cute yung bahay niya. Lalong-lalo na pag mag-extension siya na kitchen. Then, yung kanyang CR. Yun. So, napakaganda yung bahay pagkagawa niya kasi lalong-lalo sa second floor. Makikita mo pag labas ka, yung terrace pala. Yung maganda kasi, maganda yung view. So, swerte yung soon magiging husband ni Kisna kasi may bahay na siya. So, ayun, may mga alaga na siya. So, napakaganda, napaka-bless pag magkakaroon siya ng boyfriend or whatever kasi meron na siyang bahay. Then I hope na tuloy-tuloy siya, hindi siya magbabago. Kung paano natin nakikilala si Kisna noon, hanggang dulo hindi siya magbabago. Kasi kung magbabago siya, siguro for sure, hindi natin maiwasan talaga na yung mga totoong nag-support sa kanya is once na nagbago yung sinusuportahan ng isang supporters is alam niyo talaga, hindi mo talaga maiwasan niya na magiging bashers. Yun lang yung sinasabi ko guys. Kaya tayo is nanonood lang guys na kung ano man yung mga negative na nakikita natin is nakikinood lang tayo. Then we need to update kung ano man kung ano yun. So tayo is supporters lang, manood. Then kung may mistake man, may pwede naman tayo magbigay ng constructive criticism sa kanya, pero in a nice way na hindi masasaktan, hindi ka magiging bashers, upang hindi ka putaktihin dyan sa comment section. Yun lang yung masasabi ko guys. Kailangan maging mabuting tao tayo, magiging example kasi lahat tayo is may edad na sumusuporta dun sa bata, and Kisna is only 22 years old, so 22 na ba sis na, if not mistaken, sorry. So, hindi mo ka-level yung pag-iisip ng bata. So kung dumating man yung time na yung eagerness niya is sa barkada or whatever, sometimes stressful mag-unwind, is wala na tayong pakialam dun kasi life niya yan. Sabi ko nga, hindi natin pwedeng hawakan kung ano yung kagustuhan ni Kisna kasi meron naman siyang sariling desisyon, meron siyang puso, meron siyang isip. So tayo lang is sumuporta sa kanya ng mabuti, hindi tayo magiging bashes niya. Yun lang po, maraming salamat. Thank you so much. Supportahan natin ang Peking Koreana, huwag tayong mag-skip ads upang tayo makatulong, at supportahan din natin yung kanyang kapatid na si MJ. And ako'y natutuwa naman guys kay MJ kasi nag-share siya dun sa vlogs niya is priority na yung kanilang simbahan. So natutuwa ako guys kasi ayan, next topic ko na lang yun guys. Next reaction ko na lang yung kasi lang dalawa ni Kisna tapos si MJ kung ano yung pagkakaiba nila. Hindi ko sila bibigyan ng comparison pero yung kung ano yung pagkakaiba nila, i-reaction ko ulit yun guys. Maraming salamat guys. Thank you so much. Then, i-follow natin ang Kisna Mahusay B2 guys sa kanyang Facebook page. And then, kung okay lang naman sa'yo guys, paki-subscribe ang aking YouTube channel and pakihit ang notification bell upang update kayo sa susunod na aking reaction video at aking live guys. Thank you so much. Maraming salamat sa lahat ng mga supporters ni Kisna na sumusuporta sa akin guys. Thank you so much. God bless everyone. God bless. See you on my next video guys. Thank you. Bye bye.